Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So ngayon guys, magluluto po tayo ng Spanish style bangus. So napanood ko po ito sa Facebook. So, gusto kong itry. Kasi nakita ko mukhang masarap. So ang pangit lang dito sa lulutuin ko guys, nung pinalinis ko yung isda guys, tinanggal nila yung taba guys. Lahat ng taba sa tiyan nawala. So next time siguro pag bibili ako, sabihin ko na lang i-chop pero wag tatanggalin yung mga bituka. Ako na magtatanggal yung bituka para yung taba nandun pa rin. Kasi ang ginagawa nila, bibili ka ng isang buong isda, sasabihin mo kung anong gagawin, hati-hatiin, tatanggalan ng kaliskis at lilinisan. Pag sinabing linis lang, talagang linis ang gagawin nila, puputol-putol na. Pag sabi mo puputol-putulin, tanongin niya kung ganito kakapal o ganyan, daliri ang senyas nila. Ngayon pag sinabi mo ganyan, sabi ko nakaraan ganito ang kapal, kaya ikita nyo ganyan ang kapal niya. Ang ginawa nila, tinanggal nila pati yung mga taba guys. Hindi mo na makakikita kasi kung paano nililinis, kasi doon sa ibang kwarto nila dinadala, sa ibang room. So next time guys, pag nagluto tayo ulit nito, sasiguraduhin ko na yung taba nandiyan pa. So ito 1 liter na olive oil, ilalagay natin dito. Tapos may bawang po yan, may carrots. Sa ilalim meron na rin pong carrots sa bawang. Tapos 1 liter po itong mantika natin. Tapos lagyan natin ng tubig mamaya-maya. Tapos lagyan natin ng buong paminta. So pressure cooker po ito guys. So ang binili kong pressure cooker guys, hindi electronic, manual ang binili ko. Kasi yung manual, tumatagal siya guys, hindi kaya ng electronic na sisira. Okay guys, lalagyan natin ngayon ng maraming paminta guys. Maraming paminta guys yan. Tingnan natin kung masarap daw ito kasi pati yung buto pwede mong kainin, yung tinik lumalambot siya pag niluto mo sa pressure cooker. So marami ng paminta yan guys. Lagyan natin maraming bay leaves guys, yung laurel, para matanggal ang langsa. Hindi kasama ang sanga, isama na natin yan. So tingnan natin guys kung anong kalalabasan nito, kung gaano kasarap. Dapat guys nakalubog sa tubig. So 1 litrong mantika, tapos 2 basong tubig. Kailangan nakalubog daw guys. Konti pa. Ang testing ko, nakalubog na ito. Dadagdagan pa natin kung hindi na pwede, baka sumabog ito. Tama na siguro yan guys, kasi mag-i-expand yan guys eh. Okay guys, subukan natin yun to. Ihinaan lang natin para hindi sumabog guys. Okay guys, maghihintay na lang po tayo siguro mga 2 hours bago ito maluto, kasi punong-puno po ito, hanggang dito po yung bangus. So medyo matagal na lutuan ito. Kailangan mapalambot natin ang soup para yung buto niya lumambot. So mamaya titingnan natin ang resulta.
Okay guys, ito na po siya, 1 oras at 10 minuto guys. So kulang pa to guys. So kailangan medyo golden brown ito guys. Yun na nakita ko dun. Sa kami mali dito guys, kasi nung napanood ko sa YouTube, hindi nila tinanggal yung kaliskis. Ito pinatanggal ko ang kaliskis. So try lang natin to, tapos gagawa tayo sa susunod. Magluluto po tayo ulit na hindi tinatanggal yung pinakakaliskis niya. So ngayon guys, isasaling natin siya ulit kasi kulang pa to guys. Kailangan golden brown to para malambot lahat. Ito na siya guys, luto na to guys. Tikman natin guys. Ito na siya guys, tikman natin kung talagang malambot siya. Tingnan natin kung matulog yung buto. Matigas pa rin yung buto guys sa gitna. Hindi guys sardinas. Pero tingnan natin yung laman niya. Hindi lumambot yung guys. Hindi lumambot yung tinik. Ibig sabihin kulang pa to sa luto, pero masarap siya guys. Siguro kailangan pa natin isa lang. Hindi pa rin guys, luto na siya. Ibig sabihin guys, kulang pa sa sa luto. Pero luto na siya. Yan nga lang, hindi pa malambot yung buto. Sarap yung kamayin. Sasalang ko pa siya. Siguro mga 1 oras na dapat din. Pag ganitong matinik, kailangan kakamayin natin yung isda guys. Ang lalaki pa naman tinig kasi malaki yung isda eh. Malaki yung ano niya, yung pinakabangus. 3.5 kilos po yung guys, isang piraso. Isang isda, nagtitimbang ng 3.5 kilo. Kung talagang malaki siya. At yung buto niya guys, ang laki. Yan yung pinakabuto niya. So malaki talaga yung isda. Isasalang ko pa ito. Sinalang ka ulit yung pressure cooker guys para lumambot yung buto. Pinaka-tip niya.
Okay guys, kung makikita nyo guys, may inilalabas po akong mga tinik galing pa sa bibig ko kasi yung ah, tinik po guys, hindi siya lumambot gaya ng expectation po natin na magiging parang kasing lambot siya ng sardinas. At sa tingin ko ang dahilan po guys is masyadong malaki yung isda guys. Napakalaki ng tinik guys. Kasi 3.5 kilo po tong isang isda na to guys. So yung tinik niya talagang malaki yan. Makikita nyo guys. Para lang siyang lang naging goma. Naging plastic. So kung kayo magluluto po ng gantong Spanish style bangus, ang recommended ko po guys, ang lulutuin nyo yung wag malaking isda, maliliit lang para lumambot siya guys. Kasi kung papalambutin nyo talaga yung buto guys at napakalaki ng isda, hindi niya kayang palambutin guys. Kasi pressure cooker pa rin yan guys. Kasi isinalang ko ulit ito guys, nag dark golden brown siya, pero yung buto matigas pa rin guys. So, pero yung karne niya guys, masarap kasi kumapit lahat yung flavor kasi nakasil nga siya. Pressure cooker, nakasar siya. Kumapit yung lasa ng olive oil, ng bawang, ng paminta, yung laurel. Talagang ang bango guys, kumapit siya lahat. Tapos ako guys, pag nagluluto ako, gumagamit din po talaga ako ng betchin, tsaka asin. So, nakasanayan ko na po guys. Yung may mga ibang tao na pag nagluluto, hindi sila gumagamit ng betchin. Pero may nilabas na po ngayong bulletin ng Amerika tungkol sa betchin na sinasabi sa pag-aaral nila na ang betchin hindi masama sa katawan ng tao. Kasi during early times, Amerika rin po yung nag-expose na masama sa katawan daw yung betchin. Sabi nila there was one time na nangyari sa Amerika na merong Amerikano na kumain sa isang Asian food. Andun po ginamit po yung betchin at ang nangyari after kumain, nahilo po. So biniblame nila yung betchin. Pero sa pag-aaral po ngayon ng Amerika, ng mga scientists doon sa food industry nila na yung betchin hindi masama sa katawan ng tao. So, pati dyan sa Pilipinas, yung lalo yung mga matatanda, ayaw nilang gumamit ng betchin. Sa akin po talagang gumagamit ako. Dahil nakasanayan ko na po, dahil maliit pa lang po ako, pag nagluluto ang nanay ko, gumagamit po ng betchin. So, umabot ako sa gantong edad, wala namang epekto ang betchin sa akin. So, talagang sa tingin ko, wala talagang masamang epekto ang betchin guys. So napakasarap po niyan guys, pati yung carrots guys, kumapit yung lasa niya, maging manis. Kaya nga lang yung gulay guys, yung olive, yung carrots, yung bawang, talagang lumambot siya. Naging parang malata na siya kasi pressure cooker nga guys, anong maasa mo sa mga ganyang gulay, pag pressure cooker mo, talagang lalambot siya. Pero kakapit talaga yung lasa sa karne. Kaya guys, kung magluluto to kayo guys, recommended ko sa inyo, huwag gumamit ng sobrang laking isda. Okay guys, kung nagustuhan niyo po itong video natin guys, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe guys, please paki-press po yung subscribe button. Please paki-press din po yung like button. Please press din po yung notification bell para ma-notify po kayo tuwing gagawa ako ng video guys. So, paalam sa ngayon guys. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Abangan nyo po yung mga gagawin pa po nating video. Sa ngayon po guys, medyo hindi po ako makagawa ngayon ng video na paggawa ng sasakyan kasi panay po ang layas namin tuwing weekends. So, marami po akong video na yung pag-aalis po namin tuwing Sabado, family time, hindi ko pa po na-upload guys. So, abangan nyo rin po yan guys. So,
makikita nyo guys, ang titles po natin ng channel po natin guys ay, ang title ay Pinoy in Australia. So, ibig sabihin guys, hindi lang tayo nagko-concentrate sa paggawa ng sasakyan. So, makikita niyo yung mga unang video na po natin, unahang video na ginagawa po natin dito sa channel na to ay tungkol po dito yung buhay dito sa Australia. Tapos ito nga lang po lately yung ipinasok ko yung paggawa ng sasakyan. So, ang pinakamarami talagang views sa mga video ko ay yung paggawa ng sasakyan. Kasi pati yung mga sa Amerika, ang pinakamaraming followers ko na nanonood sa Amerika po guys. Wala gaano dyan sa Pinas. Kasi dahil nga dito sa paggagawa ng sasakyan. So, okay guys. Kita-kits po tayo sa sunod na video. Paalam sa ngayon. See you in the next video. Bye-bye. Wala pa dito na nakapita siya. Yeah. Come on. I'm holding you. Keep going. Go. Okay, 1, 2, 3. Guys, like go. Guys, ang napakaraming sigal. Sigal ang dami na sa gabi. Kaya huwag ka mag-iwan ng pagkain dito at pag-iwan mo ang pagkain mo, mag-text ng mga ibig na to. Rides pa yan pala yun guys.